Isang nakakagulat na pangyayari ang naganap kamakailan matapos umanong magmerdya ng sandamakmak na sundalo at mga generals patungo kay Pangulong Coting Jr. upang ilantar ang demonikatiwalian ng administrasyon. Ayon sa mga ulat na diskubre umano ang mga matataas na opisyal ang malawakang anomalya sa gobyerno na may kinalaman sa mga proyektong pang-infrastruktura at militar. Sa kanilang pagharap kay Coting Jr., iginiit ng mga sundalo at generals na hindi na nila kayang manahimik sa kabila ng mga nakikita nilang irregularidad sa pamamalakad ng pamahalaan. Bukod dito, binanggit din nila ang ilang mga kontratang pinasok ng gobyerno na may umano'y malalaking komisyon na nagdulot ng malawakang korupsyon at pagkawala ng pondo para sa mga kritikal na programa ng bansa. Tumanggi namang magbigay ng pahayag si Coting Jr. ukol sa issue. Subalit ayon sa Malacanang, sineryoso nila ang mga aligasyon at magsasagawa ng masusing investigasyon upang matukoy ang katotohanan. Sa kasalukuyan, hinihintay ang mga susunod na hakbang ng pamahalaan upang malustan at sigalot na ito na maaaring magdulot ng matinding epekto sa kasalukuyang administrasyon. At yan ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Ang tao, portray a BP Sara na tarantado. Kayo yung tarantado. Kitang-kita. May mga relo pa kayong ganyan. Putaragis kayo, hayop kayo. Masarasana kayo. Masarasana kayo. Huhukumin namin kayo. No? Masara kayo. So, hindi tama na palilitawin nyo na parang napakahalagang malaman ng taong bayan. Yun yung yun yung salita nyo, no? Yung power of the purse ninyo, kaya kinakailangan, wala na kang confidential fund si Sara para 2025. Wala pa nga noong 2024. So what now? Bakit kinakailangan ibalik nyo? Tangahanip kayo. Samantalang yung inyong travel expenses, mga hinayo pa kayo, 2 billion yun. Ang nagastos nyo lang, 39 million. Nasaan yung 1.6 billion? No? Hindi, 1 billion. 1 billion point 27 million. Nasaan na yun? Tapos dinagdagan nyo. For this year, naging 1.183 ba yun? Billion. Magkano yung ginagastos nyo? Lakpasan ng kalahati ng taon. Tapos gagawin nyo na namang Christmas gift. Mga walang niya kayo. Kala nyo pera nyo yan. What gave you the right na paghati-hatian yung pera? Samantalang yung mga Pilipino, hirap na hirap, mga PI kayo talaga. Tapos kung mag-aasta kayo, kala ninyo matitino kayong lahat. Mga magnanakaw kayo eh. Init na naman ang ulo ko. Hinga. Yun, para lumabas yung kulo. Isa pa. Mga hayop kayo. What gave you the right? And then you will show yourselves on TV na yung president, yung vice president natin, nangungulimbat ng pera. Mga putang ina nyo, hayop kayo. Hayop kayo. Kaya sulsulan nyo si BP Sara. Madam President, Madam President, if I may suggest to you, no, as a pre-advisor, you declare a revolutionary government so that you will not be held by our laws, not held by the Constitution. Revolutionary government, anything goes. And that will free you or give you the freedom of choice, freedom of movement, freedom of everything. Because the power coming from the people, binibigay sa iyo. Kung mangyayari yun. Kung malalagay ka, kung tatayo ka, kung gusto mong tumayo, kung ayaw mo, edi manigas ang Pilipino. Pero kung kunyari tumayo ka, Madam President, no? Madam Inday, kung tumayo ka,
declare ka ng revolutionary government para pwede mong i-amend yung Constitution. Susuportahan ka namin. Susuportahan ka ng taong bayan. Basta sinabi mo, go! Pag sinabi mo, death penalty, ura-urada, bungko na, support, yay, yay, kami. Ako na ang Berdugo, si Metran, ang dami, mga commander, ang dami, buong FGF. Yung mga FGF. Dossier ang kailangan, ha? Dossier, no? Kung sino man yung mga politiko, pinakamababa, barangay captain, pataas, no? Kung sino yung kurakot, maintain an OB, and then, hihingin ko yan sa national, na hihingin namin yan. Ipapanik nyo sa amin. May mga nagbibigay na sa akin mga commander. May mga gigil na po. Mga commander. May mga gigil na commander. Sir, ito, ganyan-ganyan. Si ganito. Pucha. Hindi na akong sasabi. Malalaman ko saan lugar eh. Gigil, nagbibigay. Basta, I don't give a damn kung sino siya. No? I don't give a damn. Basta, kurakot siya, may ebidensya, merong ibabangga lang natin sa salin yung kanyang ari-arian or ng pamilya. Madali yun, matrace. Madali yun. Madali yan. Ngayon, kung revolutionary government, anong bank secrecy, hindi, buksan lahat yan. Tantado kayo. Pati kayo, kukuntsaba. Hindi pwede yung mga bangko, mga secrecy. Pinag-uusapan dito, dangal ng bansa, yung future ng bansa. Na? Ang paghuhukom ang pinag-uusapan dito. Okay. So, sana nga, you declare revolutionary government, Madam President. Nasa iyo naman yun eh. Kami mga ano lang eh, mga miron lang kami. That's just my opinion. Because kung meron ka revolutionary government, Madam President, you can order the armed forces and the PNP to check each other. Retire kayo. Gago ka. Retire ka na. Without pay. Bungko na. Tangina ninyo, hayop kayo, mga walang iya kayo. Di ba? Tarantado kayo. Pinahirapan nyo kami. Lahat ng politiko, under house arrest. Hanip. Walang lilipad. Lahat kayo, BI, harangin lahat yan. Diba? Comelec, ano tag dito? Tender your resignation. Lahat, for that matter, lahat ng tao sa gobyerno, tender your resignation. Hanip, kamay na bakal, no? Revolutionary government. Ay, nako. Pwede naman tame na revolutionary government. Pero ako, walang yung revolutionary government ako eh. Yung magan eh, no? Magan. Ang standard eh. Putang yung matapos nyo magpasasa kayo, mga hinayupa kayo. Wrath of the Filipino people, no? Yung mga ganon. Tapos nun, talagang paghuhukom yun. Tapos, ano pa? May death penalty, mayroon kang house arrest, tapos nun, lilitisin mo. Gagawa ka ng special court. Special court. Na kahit represented lahat ng sector. And then, bungko na. Hindi na unanimous na kung gusto nyo, jury system pa tayo, no? Gawin natin. Para hindi lang isang judge. Unanimous na lang. And then execution. Para hindi na pamarisan yan. Araw-araw may ilan. Ilan gusto niyo? 10, 20. Pay-per-view ha. Para yung mga nasa abroad, pwede nilang ma-witness. Pay-per-view. Yung mga nandito sa Pilipinas, kurut-kurut, sampal-sampal, hiwa-hiwain nila. Magdala kayo, bring your own ice pick, o kaya bring your own blade. Ay, nako, sarap na. Takot siguro ng mga politikong to, no? Yung yabang nila ngayon eh. Takot siguro nila, Kasi ninanakawan tayo eh. Ginagagot tayo. Tinakot pa tayo. Yun yung akala nila, matatakot nila yung isang kagaya ko, o kaya isang kagaya ni Metran, o kaya mga FGF eh. Kung matatakot ninyo, hindi nyo kami kain takutin. Matagal na kaming
tapos na kami dyan eh. And we don't care mamatay kami. For as long as yung sinasabi ko sa inyo yung non-negotiable yung damdamin, patriotism, nationalism, non-negotiable yon. Lagay nyo sa utak ninyo, lagay nyo sa puso ninyo. Yung politika, pwede kayo magpalit-palit. Well, BBM ka muna, maya bigla ka Sara, kasi mananalo si Sara. For example, pagka ganun, uy, dumadami na yung tao, sige, punta na tayo doon sa stage, punta na tayo lahat, kasi lahat tayo may interest na politika eh. Baka gusto mag-senator, gusto mag-congressman, mga ganun ba, o gusto maging secretary, ayan, punta-punta. Kaya ako, ayokong makita yung mukha ako doon sa stage eh. Mamaya porke nandun pa bibigyan akong posisyon. Hindi, namin na ambisyon na posisyon. Bahala kayo sa buhay nyo. Ang sa akin basta ako nag-vlog, nagsalita ako. Maniwala, puta yun. Anip talaga yan. Kung kailan mananalo na, doon maglilitawan yung mga buitre. Merong crocodile sa Marcos side, may mga crocodile dito sa paligid ng Duterte. Sorry, tatamaan, wag magalit. May mga buitre. May mga buitre. Puta na. Naghihintay ng posisyon eh. Naghihintay na may endurso eh. Tapos pag hindi na endurso, sasama loob nyo. Maugali talaga ng Pilipino yan. Ang advice ko, Madam President, do not compromise. Do not compromise. You need each other. You need to unite as Filipinos. But in so doing, dapat galing sa puso eh. Yung pagiging sense of nationhood, yung sense of nationalism, yung pagiging bayani, hindi yun pinipilit. Hindi yun may kondisyon. What's in it for me? Kasi the moment you compromise, sige, sama ka, o sige, eto yung position mo. Yung ganun ba, idadangle mo, you're not better than all the rest of them. When you compromise, pagka ikaw nakipag-deal, pag ikaw ay bumigay, I think the 32 million is enough. 32 million na bumoto sa'yo is enough. So be confident na lang. Madam President, be confident. Kayang-kaya mo yan. Tayuan mo lang yan, tapos yan. Sinabi ko sa mga nakakaraang vlog, kaya nandiyan pa ang Marcos administration dahil si Inday Sara ay hindi pa tumatayo. Tumayo si Inday Sara, goodbye kayong lahat, administration. At mag-attempt pa kayo gamitin ang PNP at AFP para to quell the people, to quell yung ng tao, yung people power ng tao. Titirgasin ninyo, sige, bahala kayo, tirgasin nyo. Lalo magagalit ang tao. So doon ako, punta ako sa natin. Yung, in previous vlog sinasabi ko, people power. Isa yon yung people power na pwede natin gawin. Ano yun kasi, yung tinatanong nga, saan tayo tatakbo? Ayaw ng AAP gumalaw. Siyempre, hindi gagalaw ang AAP hanggang hindi nakikita yung karamihan ng tao. No? Hindi gagalaw ang AAP. Meron lang akong sa inyo. Message ako sa susunod na vlog. Panoorin ninyo. No? Panoorin ninyo. Susunod kong vlog. I will try to make sense sa susunod na vlog. Pero ngayon, I'm also trying to make sense na yung lagi ko sinasabi, lagi ko in-stress tayo, konstitusyon, and then gobyerno. Lagi yon, lagi ko in-stress. Gusto ko nagising kayo kasi ako hindi naman ako natulog matagal na akong gising. Matagal kong alam yan na hindi ako mambabatas, hindi ako lawyer, pero I believe in philosophy, the reason being, hindi nandiyan yung constitution and then ginagamit yung constitution laban sa atin. Magtarantadong itong mga binoto natin mga gagong walang niya Pati AFP at PNP, makinig kayo sa susunod na vlog, para sa inyo yung susunod na vlog Kaya nga,
kami pa ngayon ang walang niya. Kami pa ngayon destabilizer. Mga putang ina nyo, hayop kayo. Ha? Kami ang destabilizer. Sinasabi namin yung mali ninyo. Binabiolate niyo yung Constitution, binabiolate niyo yung public trust. No? Binibitray ninyo yung public trust. Yung tiwala namin binigay sa inyo. Di ba? Kaya nga, gago kayo eh. Dami naman ito. Yeah. Sandali lang ha. Haba nun ha. Haba nung tinype ko. Okay, Edna Tarosa. Hello. Oh, uy. Jomar Cordera. Sinabi ko na sa'yo, no? Loretta Cabanayan. Magandang hapon po, Cap. General Dado, sir. Herman Claus. Santa Claus. Kaibigan mo, kamag-anak mo si Santa Claus, ano? Magandang hapon, Cap Dado. Raul. Pinulikat. Raul Tubak. Good afternoon, sir. Jonathan Mandagway, People Power na boss. Ay, ayaw ng tao eh. Ayaw pa ng tao. Sa totoo lang, gusto niya magka-people power. Hintayin niyo si Inday. Yun yung tingin ko Hintayin si Inday. People power will not happen with Harry Roque or with Trixie Cruz or Lorraine Badoy o kaya ka Eric and kung saan ng general dyan. Pagsamahin niyo lahat ng general, it will not happen. Kahit si Tatay Digong, sorry Tatay Digong, tumayo man si Tatay Digong, ano lang siya, pampalakas ng loob. Sa totoo lang, pang-rationalize. Nandiyan si Tatay Digong, nagsalita, si Baste, nagsalita. It is BP Sara. Yun, akin, pananaw ko lang yun. It is BP Sara. Tumayo ka, BP Sara. Madam President. Matagal na kitang presidente, nung withdrawal of support Pirma ako, number 1 akong pumirma, di ba? If you stand up and the Filipino people see you day in, day out, yung ganun ba, nagpawis ka, nagbasa ka, nandoon ka, the same with them. People will love you. People will be there for you. Pero yung dadating ka, hinintay ka ng tao, dadating ka, hindi sigurado kung dadating, hindi, gano'n. Hinintay yung dumaming tao. Be there. Be the leader. Kasi kung ako yung, sorry, love you, BP. Advisor nga ako libre yung advisor. Miron advisor. If I am the Vice President and then I am in a situation very similar to yours now, ang tanong, simple. Can the Philippines survive another day of this administration? Can the Philippines endure what we have now? Nakawan, droga, lahat na sinabi mong problema. Kainday, lahat yun sinabi mo, alam mo yung problema. Ang hindi mo sinabi, West Philippine Sea hindi mo nabanggit yun, di ba? Pero at marami pang ibang problema, sinabi mo. Pero if I am in your position right now, similar situation, no? Mrs. Inday Enrique, if I am in your position, the question is, gusto ko bang tayuan to? Can the Philippines survive another day of kupitan, nakawan, another day of abuse of authority, another day of betrayal of public trust, another day of cocaine, another day of yung rising prices, another day of baha ng puta ng mga yan. Ninanakaw yung pera pero wala ka naman makita, nothing to show for. Tapos yung
yung nangyayari sa airport, bumabalik na naman yung mga tarantado sa airport. And then, kawawa yung mga Pilipino. And then, kinakawawa yung armed forces natin, tsaka Coast Guard. Can we survive another day na ganyan? Because of a weak leader. Or a leader who's trying to be a strong leader, pero in reality, walang kakwenta-kwenta. Sorry, BBM. Yun yung totoo eh. Walang kakwenta-kwenta kang leader, very weak ka, and then pinapaubaya mo sa ibang tao, tarantado, ikaw ang hinalal, hindi yung ibang tao. Hindi si Tamba, hindi asawa mo. Diba? Putang ng mga hayop kayo. So, simple lang yung tanong. Inday, kinakailangan tayuan ko na. Siyempre, yun ang sagot. Siyempre. Oh, anong problema? Ano yung problema? Is it easily said na tayuan or meron bang ano? Hindi. Para hindi ka mawala, Inday, ang tignan mo lang, taong bayan, Pilipinas. Hindi ka mawawala doon. Hindi yung mga partido, hindi yung mga nakapaligid sa iyo, mga advisor. Ay, isa ako nag-advise, pero wala naman pakialam sa akin. Pero hindi yung mga vlogger, hindi yung mga ano. Hindi. It will be entirely your decision because you are the Vice President. Tatayuan mo ba o hindi? Dadami, kinakailangan ba dumaming tao? Putang ina, dadami yan. Dadami yan pagka ikaw mismo nandoon. Dadami yan. Hindi kami kinakailangan pumunta ron eh. No? Hindi kami kinakailangan pumunta ron. Pero pag ikaw ang nandoon at mismong ikaw ang nagsalita, tapos sabihin mo, tama na, tapusin na natin ito. And I am calling every good-mannered, mga right-minded Filipino people who doesn't want abuse of authority, who doesn't want inequality, injustice, who doesn't want fake news, mga ganyan, who doesn't want yung mga ginagawa nitong mga halimaw dito, mga demonyo, doon lang tayo sa tama at sa magandang Pilipinas. Kita mo, maglabasan yan eh. Ang Pilipino, kahit hindi kakain, kahit hindi magtrabaho, mawala na sweldo, 1-2 araw, papayag. Pero yung sigurista ang Pilipino. Pero yung, rally. Tapos nun, ate si ganyan, ate si ganun. O, tapos nun, wala rin. Hoping ang tao. Pero iba yung ikaw, Madam BP. Sinasabi ko lang kasi, from a leadership position, from a leadership role, when you stand up, kung ako ang may 32 million na boto, kung ako ang nambubuntal ng sheriff, kung ako yung malinis ang ginagawa ko, tapos aapihin niyo ako ngayon, and then, hindi na baling apihin niyo ko. Wala yun. Inday, wala yun. Pero inapi ka ngayon. Binibira ka eh. Tinatraidor ka. Tangina, ginamit ka. And then ngayon, putang ina mga to, sinungaling, wala daw politika. Mga putang ina mga hayop yun, di ba? Tapos, ang mas mahalaga, imbis na yung personal security mo, personal safety, yung personal image mo, o kaya yung everything that is ikaw, in character mo, ang mas mahalaga is yung taong bayan. Yung Pilipino, 119 million of us. Yung iba tatanga-tanga, probably 20 million yung tanga, or gawin mo ng sige 20, yung mga loyalists, no? 14M, loyalists, o whatever, thereabouts. Gawin mo ng 20, doble mo pa, 28 million. 30 na ka mo. So meron ka pa 90 million na tao na makikinig sa'yo. O kalahati nun, may 45 million, kalahati is ganon. Alam ng taong bayan yung mga nangyayari. Sinong matino dyan? May mga langaw. Bakit may langaw?
Sinong matino dyan ang hindi magsasabing mali yung nakarelo ka na milyon? Mali eh. Yung magnanakaw ka kaliwa kanan, yung mga bag mo, puta, milyon. Samantalang nagugutom yung mga tao, di ba? Bakit ka nagkaroon ng ganun? Tapos ikaw, sasabihin, 125 million, criminal ka. Hindi pa nga, may COA nga eh. May notice of disallowance eh. Appealable yun eh. Wala pa nga kayo sagot eh. Hanip yun talaga mga walang yan, congressman na yan. Tapos sila malinis ngayon, pinaproject nila yung sarili nila. Backfire eh, backfire. Kaya, kung ako ikaw, tapusin mo. Kasi yung tao, nung pag gustong tapusin. Kaya nga, huwag niyong isipin na yung tao ay lumabas o natatakot. Hindi eh. Ang tao galit. Galit ang tao sa kriminal, sa magnanakaw. Galit ang tao sa utang na hirap ka ng putya, panay ang kolekta ng taxes, tapos uutang pa kayo. Putya na, kaya nga kami nagbubuno ng taxes eh. Tapos utangin nyo pa, yung kulang, para lang nakawin nyo. Tanging hayop kayo mga congressman, kayo mga politiko, no? At bili sila ng bili ng tao. Ang sa akin eh, kahit kayo bilhin, mga kababayan, bilhin kayo, tanggapin niyo yung pera. Total, inyo naman yan eh. Pera naman natin yan. Pero pagdating sa takdang panahon, singilin niyo sila. Okay. So, ang paghuhukom, nasa taong bayan. Okay? Sabi ng konstitusyon natin, kaya malakas ang loob ko at mag-ingay para sa inyo, no? Sabi ng konstitusyon natin na siyang sinusunod nila at sinumpaan nilang lahat, presidente down the line, sinumpaan nila. All authority emanates from the people. Pucha, hanep, ano? Oh. Section 1. Saan to? Saan ka section, gago? Okay. Section 1. Tingnan nga natin. The Philippines is a democratic and republican state. Okay. Sovereignty resides in the people. Hanep, ano? Yun ang preamble na lagi ko sinasabi. Nakaka-redundant na nga eh. The prime duty of government is to serve and protect the people. To serve and protect the people. Section 4. Section 1, Declaration of Principles. Ito yung gusto nating mangyari na hindi nila sinusunod. The Philippines is a democratic, hindi authoritarian, no? Hindi martial law. Tangang hayop kayo. Sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them. All government authority emanates from us. Them. Gusto niyong them? Sige, them. From us. Tayo, taong bayan. Konstitusyon. Pinag-isipan niyang konstitusyon. May representante ng taong bayan. At that time, 1987, kumuha ng constitutional commission. No? Kung sino-sino mga taong magagaling. At tapos, ginawa nila yung konstitusyon. May pagbabasya, madali yun, 1935, 1973. At yung experience natin in between. Kaya, nag-form sila 1987. Kaya nga, medyo anti-Marcos yung konstitusyon. Na ngayon, irony, ginagamit ni Marcos Jr. Okay. Pinaratify sa atin. Isa ako doon sa nag-ratify. Lahat ng matatanda ngayon, nag-ratify. Hindi halata sa buko. Niratify yung konstitusyon. So, putanan yung mga politika kayo. No? Ina nyo talaga mga PI kayo, hayop kayo. Huwag nyo kaming pagbubulahin. Huwag nyo kaming linlangin. Mga taong ba, mga mamamayang Pilipino, no? Mga mahal kong Pilipino, huwag kayong magpaloko sa mga tarantadong hinayupak na to. Ninanakawan kayo
inaabuso tayo, tinatakot pa tayo. Bawal magsalita, bawal maganyan. Kung ano-ano pang mga ano ng bata, putangin na nyo, hayop kayo. Eto kayo, taong bayan, eto tayo. Tayo nag-ano nito. Ngayon, babato nila sa atin para lang masunod sila. Kasabi-sabi nga natin ang gusto natin ito we the sovereign Filipino people do ordain and promulgate this Constitution. Oh, imagine that. Ay, nako. Tapos in order to, sana yon, preamble, basahin ko na. Mga hinayo pa kayo, init kayo ng ulo. Ginagawa niyong tangi. We the sovereign Filipino people imploring the aid of Almighty God. Diyos lang ang mataas sa atin. In order to build a just and humane society, ayaw natin ng isang society, ng isang lipunan na may kinikilingan. Kagaya niyan, nakikita nyo, Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!